building ng Viva, ano po nararamdaman ninyo? Aba, hindi ganito noon ang press ko. Ang press ko noon sa malalaking restaurant. Hindi sa isang ganito. Ay, sabi ko, tinatanong mo, ano ba? Alam niyo po na nasa Viva kayo ulit ngayon. Nararamdaman ko na nasa Viva na ako dahil nakita ko mga kaibigan ko, si Baby Hill, si Ma'am Tess, nakita ko sa lahat. Siyempre, nag-flashback ng araw. Ang mga pelikulang inumpisahan dito, marami. Marami akong award-winning films na galing dito. Dito ako natuto, dito ako nagkaroon ng sungay, dito ako lahat, okay? Pero dito rin ako lumayas ako dito. Dito ako sa iba. Nagalit sa akin, di ba? Paano po naayos yung tampuhan ninyo? Eh di ako, humingi ako ng tawad. Para kunin ulit ako. Nung kinuha ulit ako, umalis na naman ako. Nagtampo po ulit. Hanggang ngayon, kaya ngayon buhay pa ako. Maraming karanasan sa Viva na hindi ko makakalimutan. Ang mga taong nakatulong sa akin, maraming dito. At dito ako nag-umpisa. Mula sa television, dito ako nag-umpisa. Mula sa TV, Viva Spotlight, Viva Drama, dito ako lahat. Hanggang sa nagdarna na ako. Kaya nag-medpen. Blockbuster yun, direct. Super. Oo nga. Tinanggihan ng lahat, ikaw ang nagpangat. Alin? Sabi, Eh tinanggihan. paano naman? Lapit-lapit na Malapit na December kasi. 5 pa lang. Magician ka talaga. Film fest yun, Peso. Yes. Ayun, thank you po, direct. And Punctuality. Yeah. Bawal ma-late talaga. Totoo yan. Yes. Bawal ma-late kasi pag late ka, paano ka makakahabol sa mga kailangan mong gawin? Ay. Hala. Tapos. ayun, paano ko makakahabol sa... So, yan, sa work, pag work, bawal talaga ma-late. Kahit ano pang reason, you have to be early. And then, second na natutunan ko is, bawal kang sumuko. Kahit gaano kahirap yung eksena, or kahit gaano kahirap yung pinapagawa sa'yo, kailangan mong i-push yung sarili mo. Kasi, with Direct Joel, parang, ano kanya, ipupush ka niya na hindi lang yan yung kaya mo. Hindi ka lang hanggang dyan. May mas ibubuga ka pa. So yun, push yourself kasi there's always a room for improvement. And appreciate your co-actors. Love them. Yun yung natutunan ko with this cast. Kasi kapag komportable ka kasi sa mga katrabaho mo, mas magiging maganda yung flow ng shooting, ng taping. So yun, kailangan maging appreciative ka sa mga katrabaho. And what else? Ang dami, isa-isahin ko ba? Kasi tayo matatapos. Bigay ko na sa kanila yung iba. Atas ka, tawang-tawa ka sa sinabi ni Diretso. Kasi na-late po talaga. I'm sorry, na-traffic po kasi. Pero yeah, that's true. You shouldn't be late. But other than that, I think, yeah, pinaka-important is you have to focus. Hindi pwede yung kung ano yung iniisip mo habang nag-shoot, especially if it's a dramatic mga scenes. And also, don't feel discouraged kung napagalitan ka or napagsabihan ka because they just want you to do your best. And yun nga, parang you have to think about how everyone else in the cast feels as well. Kasi dapat hindi kayong maarte or anything, yung mga ganun. Yeah, yun yung mga natutunan ko sa shoot namin. Yeah, focus and yeah. Napagalitan ba? Diyan talaga yun. Yung hiwag kang sumuko talaga. Kasi yun yung unang mali ko nung unang araw. Tapos kinausap ako ni Direk. Kinausap niya ako na kaya mo yan. Pinush niya talaga ako. Pero yun, kinuha. Nag-back up ka? Grabe ka. Dahil ayaw niya na. Ayaw niya na, hindi mo na kaya. Sabi sa akin. Nag-check ako.
Hindi pwedeng hindi mo na kanya. Kailangan ituloy natin ito. The next time na ginawa niya ulit yun, I told him to focus. Nagawa niya ng mahusay. Pumalakpak ako. Mahusay siya. Nagawa niya ng tama. Nasa trailer yata kanina yung breakdown. Dalawang breakdown siya. Dalawang major breakdown itong pelikula. Both mahirap. Hindi madaling gawin kahit na isang experienced actor yung ginawa niya. Mahirap yung ginawa niya. Kaya nung nagba-back out na siya, ako baka mapagalitan naman ako ni Bot. Hindi. Magba-back out ang aking major star. Pero usap ko si Lito, sabi ko, gusto mo i-postpone muna natin. Next time we'll do it again. But huwag kang susuko, ayusin mo, ayun. Gawa naman. And then he learned a lot from there. Matapang ka na. So paano mo nga nagawa finally? Ano yung pinasok mo sa isip mo sa sinabi ng Direk Joel? Isang buong gabi po ako hindi natulog. Inisip ko po kung ano yung mga maling ginawa ko. Tapos, may taping prep ako kinabukasan. Tapos, nag-sink in sa akin lahat ng mga sinasabi ni Drake na, kaya mo yan, gawin mo yan. Basta lahat po ng mga magic word na sinabi niya sa akin para magawa ko. Hindi, tinalakan ko na tinalakan na May murang may talak. O, yan, nagawa niya. Ayan. Diba? Doon ka natakot. Nakatulong ba yun? Tapos yung natutunan ko rin po kay Drake, dapat writing, yung binabasa niyo pala yung script, yung sa ano, kailangan ibigay mo na. Ayaw niya kasi ni Drake na yung rehearsal pa lang natin. Kailangan rehearsal pa lang ibigay mo na lahat para pag take, Hindi, game na game. kaya mo lamang mauunawa, lalo na kung baguhan. Kaya mo lamang malalaman na naiintindihan nila ang gagawin nila pag nag-reading ka. Pag sa reading mo, ano ba yung bakit ganyan ang reading niya? Hindi yata niya naiintindihan. Kaya hinihingan ko na sila ng semblance ng almost Years. ang acting na. At tapos saka namin ipapublish later on. Lalo na pag puro bago yan, lahat ng aking artista bago. Ako lang ang luma. So, I have to confront their needs. Okay? I'm so happy these two are very good. Ito rin mahusay na ng maayos. Ayun. Yun ang nangyari. O meron pa ba? Yun, puppy love. Popular. Pero hindi ka, walang regrets na hindi ka naging mulak talaga. Walang regrets kasi talagang hindi, I feel like I wasn't meant for that person. But that person was a big part of my life. Even if meron akong mga napagdaanan because of him, na hindi ko na pag-usapan doon on the show kasi I wasn't able to really talk about it. Okay lang kasi it's a part of my past. Pero parang naiiyak ka. Well, kasi I was young back then, and when I broke up with him, he talked badly about me to a lot of people, and it took me years to recover from that. And I wasn't able to talk about it on the show. And even after the show, I would see comments na, ang arte naman yan, ganyan-ganyan. Siya yung nakipag-break, bakit siya yung nagsasabi ng I forgive you. Nobody really knows what happened like behind the scenes because I wasn't really able to tell people what was actually happening. But yeah, yun lang. That was the first time I saw him after ilang years. again? No, not after the show, pero nung on the show, that was the first time I saw him after ilang years. Kasi siya talaga yung parang, yun nga, parang first love ko. Pero it was we were kids, so, yeah. Popular. Yes po. Lalaki. Minahalak ko. Oh, ayan. Ay, ayan. Sino yan? Pwede mo pong Wag na lang. May revelation ngayon. Kanina, ang daming revelation. Wag na. Si JP ba yan? Ay, Hindi. Wala na siya dito. Hindi na siya dito nag-artista. ay, umalis. International. Alan. Ay, Direk. Busin mo Direk, lahat. curious lang kasi yung napakalaki ng production niya sa may dagat, di ba? And then you're doing yung mga sexy scenes. How do you make sure na naprotektahan niyo po yung mga artista niyo po sa dami ng tao? Sabi nga nila naka-placer lang sila doon sa dagat. How you make sure na parang wala nag-cellphone? How strict you are? Kinausap ko yung barangay captain. Yung barangay captain kasi putol ang paa.
naka-wheelchair. Okay. Hindi nila alam, gips ako ng tatong doon sa barangay captain. My own money. O, dito! Dito ko dito sa tatong para bantayan yung ano, dapat malayo yung mga tao. Oo. Kasi di ba yung cellphone, hindi natin alam, baka may nagsa-cellphone Ay, na... malayo. Walang nanonood. May nanonood pa, di ba? Wala naman. Tsaka may malaki po kaming cover. May malaki akong cover na ganyan. Blackbacking doon sa buong ano. Parang oo. Di ba? Thank you, Direk. Dun sa dalawang cast kay Carissa ka kay Atasca, alam namin, nasubaybay namin yung career niyo, you're a TikToker, di ba? You're a social media influencer, and then si Atasca a singer. Kumbaga, how hard it is to crossover dun sa pagiging sexy actress dun sa ginagawa niyo before? Sa akin po, walang masyadong changes kasi kahit sa TikTok naman po, lagi talaga akong nakahubad, charot. I mean, sexy. Laging walang bra. Doon po ako nakilala as a TikToker na hindi nagbabra. So, nung nag-transition to sexy actress, Sorry. Siya din ulang bra. Tinignan nga niya. Tapos, So ayun, transition from TikToker to sexy actress. Of course, sobrang sarap sa feeling kasi bata pa lang ako, I've been wanting to be an actress talaga. Gusto ko talagang maging artista. And sexy pa. Siyempre, yun yung nagbo-boost ng confidence ko eh. Feeling ko yun yung meron ako, sexy talaga. Ayun no, ano pa ba? Ako naman, I think it's quite the opposite because everybody knew me ever since I was a child. And yung opinions of people, sabihin nila, hala, ba't siya nag-Viva Max? Sayang naman, ganyan. I don't see it that way because it's all acting and I made this decision for my career as an adult. Ako yung nag-decide dun sa pag-Viva Max ko. And for me, I'm just doing what I love. I can still be a singer. I can still be a host. I can still be into fashion, into arts. I can still, I could dance. I can do all of those things that I love doing. At the same time, be an actress. Kasi lahat yun, I think women are multifaceted. So, we shouldn't like be put in a box na kung sexy actress ka lang. I think we can all do a lot of things. Yun po. So, yeah, I'm happy that I'm able to do all of those things because those are all things that I love to do. Thank you, Atasca. Last na lang kay Jan. After all the revelation you've done doing film with Direk, gagawa ka ba ng film kay Direk? Siyempre po. Oo po yun. Siyempre. Ikaw po ba? Yeah, ano yung reason behind that you really wanted to work with Direk, Joel Lamangan? Sobrang dami ko po natutunan. Tapos lalong-lalo ko po naging mahal yung pag-aarte. Dahil kay Direk Joel, tinuro niya sa akin yung sekreto kung paano umarte ng mahusay, paano maibigay yung emotion ng malalim. Lahat po yung tinuro ni Direk sa akin. Okay, thank you everyone. Thank you. Congratulations.